Labis na nag-alala nga itong si Annalyn dahil ilang oras na nga lumipas at hindi pa rin dumating itong si Lolo Pepe sa lugar na dapat sanang pagtatagpuan nila bago ito umalis papuntang US. Hindi na nga mapakali itong si Annalyn at talabaga kinakabahan siya na may kakaibang nangyayari sa kanyang lolo. Kaya naman maya siyang tumatawag, ngunit ang cellphone nga ni Lolo Pepe ay nagre-ring lamang. Ilang beses na rin itong nag-text. Sa kabilang banda, ito namang mag-inang Moira at Zoe. Aalis na nga sana itong si Lolo Pepe, ngunit sakto na mga inabutan nito ni Moira na may dala itong bote at pinukpok nga sa likod nito. Kaya naman nawala ng malay si Lolo Pepe. Gulat na gulat naman itong si Zoe. Sinigawan ni Zoe ang kanyang ina kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya rito na wala na ba daw talaga siyang ibang magiging paraan kundi yun lang para matakasan ang sekreto na yon. Hindi na makapag-isip ng maayos si Moira at natutulala na nga sila at nabigla din itong si Zoe. Maya-maya pa nga ay nag-ring na nga yung cellphone ni Lolo Pepe at doon nga nakita ni Zoe na si Annalyn nga yung tumatawag sa naturang cellphone. Di sinagot ni Zoe ang naturang cellphone. Dito nga ay naisip na lang ni Zoe na i-text nga itong si Annalyn kung saan nandoon itong si Lolo Pepe upang puntahan nga niya. At doon nga ay pinuntahan nila dalawa nitong si Regan dahil labis na nga rin itong nag-aalala. At ikakagulat nga ni Annalyn ang kanyang nasaksihan kundi ang kanyang lolo nga na nakahiga na nga sa sahig at walang malay. Labis na ipinagtaka ni Annalyn kung anong nangyari sa kanyang lolo. Sa pagkakaalam niya, wala siyang naging kaaway maliban lamang dito nga kay Moira na nag-iisang may malaking galit dito sa matanda. Kaya naman ito nga si Annalyn ay nagmamadali na nga sinugod sa ospital itong kanyang lolo upang maisalba ang buhay nito. Samantalang bago siya umalis ay inutusan niya itong si Regan na tingnan umano ang CCTV footage ng naturang hotel upang malaman nila ang tunay na may gawa sa kanyang lolo. Samantala, ito nga si Moira at Zoe ay dali-dali na ngang umalis sa naturang hotel dahil ayaw nilang makita doon at maabutan nga nila Annalyn. Kaya naman hindi alam nila Annalyn sa ngayon na ito nga si Moira at si Zoe ang may gawa sa kanilang lolo. Ngunit hindi naman magtatagumpay nga itong si Moira sapagkat may matutuklasan na sina Regan at si Annalyn at ito nga ay samantalang ito nga si Annalyn ay agad nang tinawagan itong kanyang tatay at maging ang kanyang tita Giselle sa nangyari sa kanyang lolo at agad silang nagkita sa naturang hospital. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si Regan at dito nga nila makita ang CCTV footage na kopya na dala-dala nitong si Regan at dito na nila natuklasan na wala ngang ibang may gawa kundi nga itong si Brohang si Moira. Samantalang itong si RJ ay labis ang galit dito kay Moira dahil pinatawad na nga niya ito nung itunulak siya dito sa naturang hagdan na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng amnesia. Ngayon hindi niya na matanggap na pati ang kanyang tatay ay gusto na nitong patayin. Sabi ni Giselle na maaari daw itong si Lolo Pepe ay may natuklasan na lihim dito nga kay Moira kung kaya't galit na galit ito at nais ditong patahimikin at ayaw ipaabot kay RJ. Dahil kung napapansin daw niya ay mayat maya tumatawag na nga ito kay RJ dahil may nais itong sabihin. Nang dahil lamang sa nagkatampuhan sila nito ay hindi sinagot nga ni RJ na pagkakataon na sana'y malaman niya ang katotohanan tungkol kay Zoe. Pagkakataong ito hindi na nga magiging ligtas pa itong si Moira dahil sa hawak nilang ebidensya. Kaya makapag-isip na nga itong si RJ na tuluyan na nga ikulong ito dahil paulit-ulit na nga itong gumagawa ng kasalanan.